Ako si Ahmed Al Maktoum, Sheikh Ahmed ng Royal Family ng Dubai, 32 taong gulang. Ang buhay ko ay napapalibutan ng ginintuang buhangin at liwanag mula sa pinakamatataas na gusali sa mundo. Bawat umaga, nagigising ako sa isang palasyo na may fountain na mas mataas pa sa 10 palapag na gusali. Ang almusal ay inihahain sa gintong plato ng mga tagapaglingkod na may puting guwantes. Iisa lang ang tatak ng kotse na ginagamit ko, Bugatti o Lamborghini. At kung gugustuhin kong makita ang dagat, sasakay lang ako ng helicopter para bumaba sa aking yate sa gitna ng Persian Gulf. Kailanman ay hindi ko naramdaman na may kulang hanggang sa araw na iyon. Ang Airbus A340 ng Royal Family ay patungo sa Paris para dumalo sa isang pribadong hapunan kasama ang presidente ng France. Lahat ay perpektong planado hanggang sa nag-anunsyo ang kapitan. Sa isang boses na damako kahit ako ang tensiyon. Sheikh, may malubhang problema sa backup na sistema ng kuryente. Kailangan nating mag-emergency landing agad sa pinakamalapit na paliparan. Ang pinakamalapit na paliparan ay ang Naiya, Manila, Pilipinas. Tumawa ako sa sarili ko. Pilipinas? Isang bansa na puno ng mga backpacker na may mumurahing damit panlangoy? Isang bansang puno ng traffic na parang kumpol ng langgam at may halumigmig na nagpapabasa sa damit sa lahat ng oras? Nakita ko na ang mga larawan ng mga bangka sa mga creek at mga karabaw sa mga advertisement. Parang lugar ito para sa mga taong walang pera para mag-vacation sa Fiji. Ayos lang, sabi ko sa aking private secretary. Isang gabi lang. Bukas, lilipad na ulit tayo. Pero nagkamali ako. Nang lumapag ang eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana. Libu-libong ilaw ang nagliwanag sa mahabang runway, mas malaki pa kaysa sa paliparan ng Dubai. Kumunot ang noo ko. Bakit ang paliparan ng isang bansang itinuturing kong underdeveloped ay mukhang mas moderno pa kaysa sa amin? Bumukas ang pinto ng eroplano. Agad sumalubong sa ilong ko ang maalinsangang init, kasabay ng kakaibang bango, amoy kalamansi, amoy bagoong, amoy sili, at isang bagay na maanghang na nakasakit sa ilong. Hindi ito ang amoy ng mamahaling pabango ng Arabo na nakasanayan ko. Ito ay ang amoy ng buhay na hindi ko pa nalalanghap ng buo. Nakahanay ng maayos ang mga opisyal ng paliparan na nakasuot ng puting damit. Ang lalaking nangunguna ay nagbigay galang sa akin ng may pagpapakumbaba at nagsalita ng Arabo na may halos perpektong diin ng Dubai. Maligayang pagdating po sa Pilipinas, Sheikh. Natigilan ako, kilala niya ako, at tinawag niya ako sa tamang Arabong royal title sa bawat salita. Sinundan ko siya patungo sa special lounge. Sa daan, nakita ko ang maraming tao, maliit na mga Pilipino na nagngingitian sa isa't isa, mga bata na naglalaro ng walang takot, mga babaeng nakasuot ng makulay na damit na nagtitinda ng mga souvenir. Lahat ay magulo, gaya ng inaasahan ko, pero bakit walang mukhang galit o nagmamadali? Sa lounge, binuksan ko ang telepono ko at tumingin sa balita. Ibinigay ng engineer ang ulat. Kailangan ng 7 araw para ayusin ang eroplano. 7 araw sa Pilipinas? Halos gusto kong sumigaw. 7 araw sa isang bansang kailanman ay hindi ko ginusto na tapakan. Lumapit ang aking private secretary. Sheikh, nag-ayos na po ang paliparan ng limousine at 5-star hotel. Tumango ako, pero sa loob ko, pakiramdam ko ay pinalayas ako. Ipinadala sa isang lugar na daan-daang beses na mas mababa kaysa sa aking palasyo. Noong gabing iyon, nakatingin ako sa kisame ng hotel na marangya. Pero naririnig ko pa rin ang ingay ng traffic mula sa kalsada sa ibaba. Ang walang tigil na busina ng kotse. Ang masiglang ingay ng mga tao na nag-uusap. Mga ingay na, kailanman ay hindi umiral sa tahimik kong disyerto. Pumikit ako. Bukas, siguradong magiging pinakamasamang araw sa buhay ko. Pero hindi ko alam na ito pala ay magiging pinakamaganda. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng ibon na hindi ko pa narinig sa Dubai. Sumikat ang gintong orange na sikat ng araw sa manipis na kurtina ng aking silid. Naglakad ako palabas sa balkonahe ng hotel. Ang Maynila ay nasa ibaba. Ang ilog Pasig ay dumadaloy. Dumadaan sa matatayog na gusali. Ang mga bangka ay nagpapalabas ng maitim na usok, nagkakalabit sa isa't isa ng walang paggalang sa batas ng trapiko. At ang traffic, isang malaking, nakapirming traffic. Tiningnan ko ang aking gintong Rolex. 8:00 ng umaga. Pero ang kalsada ay nakatigil, parang frozen. Ang itim na limousine na inihanda ng hotel ay nakaparada sa harap ng pinto. Nagbigay galang ang driver at ngumiti ng malawak.
Magandang umaga, Sheikh. Saan po ninyo gustong pumunta ngayon? Sumagot ako nang hindi nag-iisip. Sa pinakamararangyang mall sa siyudad na ito. Gusto kong patunayan sa sarili ko na mayroon man lang isang lugar sa Maynila na akma sa aking halaga. Dahan-dahang gumalaw ang kotse, parang pagong. Nagsimula akong magalit. Bakit walang special lane para sa mga royal car gaya ng sa Dubai? Bakit walang pulis na nakamotorsiklo para magbigay daan? Bakit ang lahat ay tila sanay na sa sobrang bagal na ito? Bahagyang binuksan ko ang bintana. Ang malakas na tunog ng busina at amoy ng usok ng kotse na hinaluan ng amoy ng pagkain ay pumasok. Sinasabi ko na sanang isara agad ang bintana pero kakaiba ang amoy na iyon. Maanghang, nakasakit sa ilong, pero mabango hanggang sa maglaway ako ng hindi ko namamalayan. Sa gilid ng kalsada, may maliliit na tindahan na nagtitinda ng mga berdeng bagay na hindi ko alam. Isang ale ang nakaupo, naghihiwa ng kung ano sa isang malaking kahoy na lusong, mortar, na may ritmikong tunog na tuk-tuk-tuk. Itinaas niya ang kamay niya at kinawayan ng isang motorcycle na dumadaan at tumawa ng malakas nang bumusina pabalik ang motorcycle. Kumunot ang noo ko. Wala bang dapat madaliin ang taong ito? Ngumiti ang driver sa akin. Mga Pilipino, Sheikh. Kung may traffic, nag-uusap lang. Makakarating din tayo, tumahimik ako. Sa Dubai, kung ma-traffic lang ng 5 minuto, sisante na ang driver ko. Pagkatapos ng 3 oras, nakarating kami sa Greenbelt. Naglakad ako papasok sa mall na malamig. Lahat ay mukhang marangya, mamahalin, may mga brand na pamilyar sa akin. Gumaan ang loob ko. Sa wakas, may nakita rin akong disenteng lugar. Pero habang naglalakad ako, nakakita ako ng grupo ng mga Pilipino na nakapalibot sa isang maliit, lumang pushcart sa gilid ng kalsada. Ang karatula sa kariton ay nakasulat, tunay na kinilaw na isda, may sili at suka. Naglakad ako papalampas. Muli, sumalubong ang amoy sa ilong ko. Maanghang hanggang sa masakit ang lalamunan ko. Nagmadali akong umalis. Pero noong gabing iyon, pagkatapos kumain ng mamahaling Wagyu steak sa isang starred restaurant, nakaramdam ako ng pagkawalang laman. Ang lasa ay matamlay, parang kumakain ng gintong buhangin sa bahay. Naglakad ako palabas ng mall. Traffic pa rin. Tumayo ako at tiningnan ang kinilaw cart na iyon. Ang ale ay naghihiwa pa rin ng walang tigil. May mga estudyanteng nakasuot ng uniforme na nakatayo, naghihintay. Isang pulis traffic ang nakatayo, kumakain sa tabi. Lahat ay tumatawa ng malakas. Itinaas ko ang kamay ko nang hindi ko namamalayan. Ale, bigyan mo ako ng isang plato. Ngumiti ng malawak ang ale, nakita ang kanyang gintong ngipin. Kinilaw ba o adobo, sir? Natigilan ako. Hindi ako, sir, pero tumango ako. Kinilaw. Kumuha siya ng sariwang isda, suka, kamatis, sibuyas, sariwang sili at inilagay sa lusong. Hiniwa niya ng malakas hanggang sa lumabas ang tunog na tuktok at inabot ang plato sa akin. Kinuha ko ito ng bahagyang nanginginig ang mga kamay. Pumuslit ang amoy hanggang sa sumakit ang ilong ko. Kumuha ako ng unang subo, maanghang. Maanghang na parang nagliliyab. Maasim na parang lalabas ang luha ko. Maalat mula sa isda, matamis mula sa asukal. Lahat ay sumabog sa bibig ko ng sabay-sabay. Tumayo ako ng tahimik. May lumandas na luha, hindi lang dahil sa anghang. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 31 taon na naramdaman ko ang lasa ng totoong buhay. Ngumiti ang ale. Masarap ba, sir? Tumango ako, hindi makapagsalita. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang lasa ng kinilaw ay nanatili sa dila ko. At sa puso ko, nagsimulang lumabas ang mga tanong na kailanman ay wala roon. Bakit ang mga taong kumakain ng kinilaw sa gilid ng kalsada ay mas malawak ang ngiti kaysa sa akin na kumakain ng pagkain na may halagang 100,000? Bukas, babalik ako para kumain ulit. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Sinabi ko sa aking private secretary na huwag nang gamitin ang limousine ngayon. Nagulat siya. Paanong pupunta, Sheikh? Ngumiti ako. Ako na mismo. Naglakad ako palabas ng hotel na nakasuot ng puting t-shirt at jeans na binili ko kagabi. Walang bodyguard, walang mamahaling sunglass. Gusto kong malaman kung paano namumuhay ang mga ordinaryong tao sa siyudad na ito. Sumakay ako sa LRT, MRT sa unang pagkakataon. Masikip, magkadikit-dikit ang mga tao pero walang nagtutulakan. Ang lahat ay nagbibigay galang mano sa isa't isa kapag nagsisiksikan. Isang ale ang nagmano sa akin at ngumiti. Paumanhin, anak? Nagmano ako pabalik nang hindi ko namamalayan.
Bumaba ako sa estasyon ng Taft, dumiretso sa parehong kinilaw cart. Nandun pa rin ang Ale. Nakita niya ako at nagbigay galang. Andito ka na sir. Ngayon, hindi masyadong maanghang ha? Ngumiti ako. Maanghang, gaya ng kahapon. Ale, tumayo ako at kumain sa gilid ng kalsada. Mainit ang araw, pero malamig ang hangin mula sa maliit na bentilador ng Ale. Ang estudyanteng kumain kahapon ay lumapit at bumati. Hello kuya, marunong ka na kumain ng kinilaw? Tumawa ako, kagagaling lang. Inabot ng bata ang isang supot ng kanin. Kainin mo kasama nito kuya, mas masarap. Kinuha ko ito ng may gulat. Hindi niya alam kung sino ako, pero nagbahagi siya ng pagkain sa akin nang walang iniisip. Kinain ko ang kanin at kinilaw hanggang sa maubos ang plato. Nagmano ako sa Ale. Salamat po. Nagdagdag pa siya ng isang plato, libre. Regular customer. Tumayo ako ng tahimik. Sa Dubai, walang nagbigay sa akin ng kahit anong libre. Lahat ay kailangang bayaran ng pera o ng kapangyarihan. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa kalsada, dumaan sa wet market na may amoy ng isda at ingay ng tawaran. Dumaan sa simbahan na may mga deboto, dumaan sa maliliit na coffee shop na may mga tao na nag-uusap ng malakas. Sa lahat ng lugar na dinaanan ko, walang tumingin sa akin ng may tingin ng mas mababa. Walang yumukod sa akin dahil sa takot. Ngumiti lang sila at nagpatuloy. Tumigil ako sa harap ng isang tindahan ng bulaklak. Isang maliit na bata ang gumagawa ng sampagita garland. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Kuya, bili ka ng garland? Maganda po. Tinanong ko ang presyo. 10 piso po. Kinuha ko ang 1,000 piso na bill. Nagulat ang bata. Kuya, wala po akong sukli. Ngumiti ako. Huwag na. Sa iyo na lang. Nagmamadali siyang gumawa ng garland para sa akin at nagmano. Maraming salamat po, kuya. Ibibili ko po ng kanin ang nanay ko. Kinuha ko ang garland at isinabit sa leeg ko. Ang amoy ng sampagwita ay mabango at malamig hanggang sa manginig ang puso ko. Naglakad ako pabalik sa hotel noong hapon. Basa ang buong katawan ko sa pawis, pero kailanman ay hindi ko naramdaman na nabubuhay ako ng ganito. Noong gabing iyon, tumunog ang telepono. Si tatay. Ang boses niya ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Ahmed anak, nasaan ka? Sumagot ako. Sa Manila tatay, hindi pa tapos ang pag-aayos ng eroplano. Tumahimik siya sandali. Anak, baka hindi na kaya ni tatay. Natigilan ako. Tumigil ang tibok ng puso ko. Anong nangyayari tatay? Inatake sa puso. Kailangan mong bumalik para pangasiwaan ang negosyo. Bumalik ka bilang isang ganap na sheik. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maliwanag ang mga ilaw ng Maynila. Ang ingay ng kotse ay nandoon pa rin. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko narinig ang ingay. Narinig ko ang tibok ng sarili kong puso. Babalik po ako tatay. Pero bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Ibinaba ko ang telepono at kinuha ulit. Naghanap ako ng Kinilaw Manila sa internet. Bukas, hindi na ako babalik para kumain sa cart. Matututo ako kung paano gumawa nito mismo. Hindi ko alam kung bakit. Pero alam ko na kung babalik ako sa Dubai ngayon, hindi ko malalaman kung ano ang tunay na lasa ng buhay. Pumikit ako. Ang amoy ng sampagwita ay nakapalibot pa rin sa leeg ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng 22 taon, ngumiti ako ng walang naguutos. Sa ika-4 na umaga ng aking pagkadestiyero, nagising ako ng walang mamahaling orasan. Sumikat ang araw sa lumang bintana ng hotel na nilipatan ko kagabi. Lumipat ako mula sa 5-star hotel patungo sa isang maliit na hotel sa tabi ng estero. Ang presyo ay 1,200 piso bawat gabi. Walang jacuzzi, walang bellboy, pero may bintana na nakabukas sa dumadaang bangka at ingay ng nagtitinda ng lugaw na sumisigaw. Maasim, matamis, maanghang, maalat. Mula pa noong 5 ng umaga. Ngumiti ako at lumabas ng silid ng walang tsinelas. Sumakay ako sa bus route 8 sa unang pagkakataon sa buhay ko. Masikip, kailangan kong kumapit, pero walang tumingin sa akin na parang estranghero. Ang Ale sa tabi ko ay inabot ang isang supot ng kutkutin. Kainin mo anak. Masarap. Kinuha ko ito ng may gulat at hinati ko pabalik sa Ale ang kalahati. Bumaba ako sa Quiapo Market, dumiretso sa Kinilaw stand na nakita ko araw-araw. Wala ang Ali ngayon. May 17 taong gulang na pamangkin ang gumagawa sa halip si Nong Mayumi. Hello kuya, nasa palengke po si Tia. Ako muna ang gagawa, nagmanu ako. Hello, pwede ba akong matuto gumawa ng kinilaw? Tumawa si Nong Mayumi hanggang sa umalog siya.
Oo naman kuya. Sige, magsuot ka muna ng apron para hindi ka madumihan. Tumayo ako sa tabi ng lumang lusong. Tinuruan ako ni Nong Mayumi ng hakbang-hakbang. Una, kailangan mong durugin ang bawang at sili. Sobrang lakas ng pagbaba ko ng palo. Pestle, tumalsik ang sili sa mata ko. Masakit hanggang sa lumuha ako. Tumawa ng mahina si Nong Mayumi. Hindi sila kalaban kuya, nagpatuloy ako. Naglagay ng hiniwang isda, kamatis, sibuyas, suka, kalamansi at bagoong. Sa bawat paghiwa sasabihin ni Nong Mayumi, dahan-dahan lang kuya, kalmahin mo lang, parang nakikipag-usap ka sa kanila. Tanong ko, nakikipag-usap kanino? Ngumiti si Nong Mayumi. Sa mga sangkap. Kung gagawin natin ng may pagmamahal, kusa itong sasarap. Naghiwa ako hanggang sa bumaha ako ng pawis. Pero kailanman ay hindi ako nasabik ng ganito. Nang matapos, tinikman ni Nong Mayumi. Wow kuya, magaling. Maanghang na nakakawala ng sakit ng ulo. Kinuha niya at inihain sa plato sa unang taong naghihintay. Isang matandang lalaki na nagtitinda ng barbecue sa tabi. Tinikman niya at nag-thumbs up. Sobrang sarap. Mas masarap pa kaysa kay Tia ngayon. Tumayo ako ng nanginginig. Umiiyak ulit ako. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sili. Nakagawa ako ng kinilaw at ang isang taong hindi ko kilala ay pumuri na masarap ang gawa ko. Noong hapon na iyon umulan ng malakas. Tumayo ako at sumilong sa ilalim ng bubong ng tindahan ni Nong Mayumi. Isinara na niya ang tindahan at inanyayahan akong kumain kasama niya. Ang bahay nila ay 2 palapag na gawa sa kahoy sa likod ng palengke. Ang baba ay bukas bilang tindahan. Nakaupo ang nanay ni Nong Mayumi nagtitinda. Nakita niya ako at nagmano. Pasok anak, umupo ka muna. Malakas ang ulan, maliit ang bahay. Isang bentilador lang sa kisame. Lumang tube TV ang nakabukas sa balita. Ang amoy ng mainit na kanin ay nagmumula sa kusina. Ang hapunan ay kinilaw na gawa ko, sinigang na hipon, kanin at pritong isda. Tinanong ako ng nanay ni Nong Mayumi. Saan ka ba galing anak? Mukha kang taga Dubai. Sumagot ako ng totoo. Opo ale, galing po talaga ako sa Dubai. Natahimik ang lahat. Pagkatapos, tumawa ng malakas ang nanay. Naku anak, bakit ka pa napunta sa Quiapo? Ngumiti ako. Nawawala po ako. Sumingit si Nong Mayumi. Nawawala, pero nakahanap ng mas magandang daan. Noong gabing iyon, hindi tumigil ang ulan. Humingi ako ng pahintulot na matulog sa bahay ni Nong Mayumi. Natulog ako sa banig sa sala, nakikinig sa tunog ng ulan na tumatama sa yero, nakikinig sa ingay ng nanay na nagbibilang ng pera, nakikinig kay Nong Mayumi na kumakanta ng lullaby sa kanyang maliit na kapatid. Pumikit ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako nangarap ng disyerto. Nangarap ako ng kahoy na lusong at palo at ang maanghang na lasa na nanatili sa dila ko. Nagsimula na akong maintindihan kung bakit ang mga tao dito ay malawak ang ngiti kahit na may kaunting bagay lang sila. Dahil ang bagay na mayroon sila ay hindi pera. Ito ay ang lasa ng pagkakaisa. Sa lamam na araw, nagising ako sa tunog ng manok na tumilaok at sigaw ng nanay ni Nong Mayumi na tinatawag kami para mag-almusal. Mainit na lugaw na may luya at inasnan na itlog. Naubos ko ang 2 plato nang hindi ko namamalayan. Pagkatapos kumain, sinabi ni Nong Mayumi, Kuya, samahan mo ako ngayon. May community service sa simbahan. Kailangan kong tumulong gumawa ng pagkain para sa mga pari at sa mga tao. Sinundan ko siya ng walang tanong. Maliit na simbahan sa tabi ng estero. Ang mga pari ay naglalakad, nagbebendisyon. Inihanay ng mga tao ang mahabang lamesa, higit sa 10 lamesa. Lahat ay nakasuot ng malinis na puting damit. Bata, matanda, matatanda, lahat ay nagtutulungan. Isang ale ang nagbigay sa akin ng malaking lusong. Halika anak, tulungan mo kami gumawa ng kinilaw para sa mga pari. Kailangan nating gumawa ng 100 plato ngayon. Ngumiti ako ng malawak at nagsimulang gumawa agad. Naghiwa ako ng naghiwa. Nagsimulang mamasa ang kamay ko, pero masaya ang puso ko. Sa tabi ko, may isang matandang lalaki na gumagawa ng pansit. Ang isa pang ale ay gumagawa ng ginataan. Nagtakbuhan ng mga bata, nagpasa ng isda at sili sa isa't isa. Walang naguutos, pero ang lahat ay perpekto. Naghiwa ako hanggang sa bumaha ako ng pawis at bigla, tumunog ang telepono sa bulsa ko. Dinukot ko ito, numero mula sa Dubai. Naglakad ako palayo para sagutin. Ang boses ng private secretary ko ay sumisigaw, halos umiiyak. Sheikh,
Ang hari ay malubha ang sakit. Sinabi ng doktor na bumalik ka agad sa loob ng 24 oras. Kung hindi ka makabalik, baka hindi mo na siya makita sa huling pagkakataon. Tumayo ako ng tahimik. Ang kamay ko ay nakahawak pa rin sa palo. Lumingon ako sa mga tao. Lahat ay tumatawa, nakangiti at nagtutulungan gumawa ng pagkain. Walang nakakaalam kung sino ako. Walang nakakaalam na kailangan kong pumili sa pagitan ng tatay na namamatay at ng bagong buhay na kakikita ko lang. Naglakad ako pabalik kay Nong Mayumi. Naglalagay siya ng kinilaw sa dahon ng saging. Tanong ko ng mahina, kung kailangan kong umuwi agad, sino ang gagawa ng kinilaw bukas? Tumingin sa akin si Nong Mayumi at ngumiti ng mahinahon. Ikaw pa rin kuya, gawin mo sa puso mo. Hinawakan ko ng mahigpit ang palo. May mainit na luha ang tumulo nang hindi ko namamalayan. Noong hapon na iyon, nagpatuloy ako sa paggawa ng kinilaw. Gumawa ako hanggang sa maabot ang 100 plato. Gumawa ako hanggang sa manginig ang kamay ko. Gumawa ako hanggang sa lumabas ang anghang sa dugo ko. Pagsapit ng gabi, pagkatapos kumain ng mga pari, kumain ang mga tao ng magkasama sa banig. Nakaupo ako sa tabi ng matandang lalaking nagtitinda ng barbecue. Inabot niya sa akin ang isang bote ng patis at sili. Kumain ka ng marami anak. Sobrang sarap ng gawa mo ngayon. Nagmano ako at sinabi ng hindi ko namamalayan. Gusto ko po sanang manatili dito. Tumawa ang matanda. Manatili ka anak. Sino ba ang pipigil sa iyo? Noong gabing iyon, naglakad ako pabalik sa bahay ni Nong Mayumi. Umuulan ulit ng malakas. Tumayo ako sa ulan sa gitna ng kalsada. Hinayaan ang ulan na hugasan ang pawis at luha ko. Kinuha ko ang telepono at tumawag pabalik sa Dubai. Ang boses ng private secretary ay nagsalita ng may ginhawa. Sheikh, kailan po kayo uuwi? Naayos na po namin ang Reserve Royal Plane. Tumahimik ako ng matagal. Pagkatapos, sumagot ako sa isang boses na nagulat pati ako. Ikansela mo ang pag-aayos ng lumang Royal Plane. Ipagbenta mo ito. Bibili ako ng sarili kong economy class ticket pabalik. Tahimik ang kabilang linya. Seryoso po ba kayo, Sheikh? Tiningnan ko ang langit na patuloy na umuulan at ngumiti. Pinakaseryoso sa buhay ko. Hindi ko pa sinasabi kanino man na nagdesisyon na ako. Babalik ako sa Dubai para magpaalam kay tatay at para magpaalam sa aking lumang pagkatao magpakailanman. Ang kinilaw na ginawa ko ngayon ay hindi lang pagkain. Ito ay isang pangako na babalik ako dito. Hindi bilang isang sheikh, kundi bilang isang ordinaryong tao na gustong mamuhay ng may tunay na lasa. Sa 6 na umaga, nagising ako bago pa tumilaok ang manok. Nakaupo ako, nakatingin sa telepono na nakalagay sa tabi ng banig. Ang screen ay nagpapakita ng 47 missed calls, Dubai. Alam kong nagulat sila. Inutos ni Sheikh Ahmed na ibenta ang private jet at sasakay ng economy class pabalik sa bahay. Nagdial ako pabalik. Agad tumunog ang boses ni tatay. Mahina pero matatag. Ahmed, anak, ano ang ginagawa mo? Nagmano ako sa telepono kahit hindi niya ako makita. Tatay, humihingi po ako ng tawad. Pero nakita ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa ginto at langis. Tumahimik siya ng matagal at bumuntong hininga. Anak, naiintindihan ko. Pero umuwi ka na. Gusto kitang makita sa huling pagkakataon. Umiyak ako. Babalik po ako tatay. Ngayon na. Kinuha ko ang mga damit ko, inilagay sa isang backpack at umalis sa bahay ni Nong Mayumi noong 5 ng umaga. Natutulog pa ang nanay at si Nong Mayumi. Nag-iwan ako ng note sa lamesa. Salamat sa pagpapabago sa akin. Babalik ako bilang isang taong hindi na kailangan ng palasyo. Sumakay ako ng taxi patungo sa Naiya. Tanong ng driver, saan tayo kuya? Sumagot ako, economy class patungong Dubai. Tumawa ang driver. Wow, mayaman na dayuhan, economy class? Ngumiti ako. Ngayon, ako ang pinakamahirap sa buhay ko. Talagang bumili ako ng ticket. Mahaba ang check-in line. Tumayo ako sa pila, parang ordinaryong tao. Walang nagmano, walang nagbigay daan, pero nakaramdam ako ng ginhawa. Habang naghihintay, naglakad ako sa food court. Nakita ko ang isang maliit na kinilaw stand sa paliparan. Umorder ako ng isang huling plato. Sobrang maanghang, maraming isda, at maraming suka. Dahan-dahan akong kumain. Ngumuya ng mabuti sa bawat subo. Maanghang hanggang sa lumuha ako, pero ngumiti ako ng malawak. Tanong ng crew, masarap ba kuya? Sumagot ako. Pinakamasarap sa mundo. Sumakay ako sa eroplano, umupo sa gitnang upuan sa likod,
Sa tabi ng isang pamilyang Pakistani na may 3 maliliit na anak, umiyak ang isang bata dahil sa pagkabingi sa tenga. Hinawakan ko ang ulo niya nang mahina at inabot ang candy na binili ko sa tindahan. Agad tumigil ang bata sa pag-iyak. Nagmano ang nanay. Maraming salamat po. Nagmano ako pabalik. Lumipad ang eroplano. Tumingin ako sa Maynila sa huling pagkakataon bago umalis sa himpapawid ng Pilipinas. Ang libu-libong ilaw ay maliwanag, parang kumakaway sa akin. Pumikit ako. Ang lasa ng kinilaw ay nasa dila ko. Ang tunog ng kahoy na lusong ay nasa tenga ko. Ang amoy ng sampaguita ay nakapalibot sa leeg ko. Alam ko na kung bakit ako umiyak nang kumain ako ng kinilaw sa unang pagkakataon. Dahil sinira nito ang pader na itinayo ko sa paligid ko ng matagal. Isang pader na gawa sa pera, ginto at kalungkutan. Lumipad ang eroplano sa disyerto. Tumingin ako sa ibaba. Ang Dubai, mga matatayog na gusali. Kumikinang na ilaw. Maganda, pero malamig. Hinawakan ko ang bintana at bumulong ng mahina. Babalik na ako, pero hindi ako babalik bilang isang sheikh. Lumapag ang eroplano sa Dubai International Airport noong 4 ng umaga. Naglakad ako palabas ng pinto ng arrival na may isang backpack. Walang bodyguard na sumalubong, walang Rolls Royce. Tanging ang gulat na tingin ng mga opisyal na nakakilala sa akin. Sumakay ako ng ordinaryong taxi. Tiningnan ako ng driver sa rearview mirror. Sheikh po ba kayo? Ngumiti ako. Ngayon, tawagin mo na lang akong Kuya Ahmed. Nakarating ako sa palasyo bago pa sumikat ang araw. Dahan-dahang bumukas ang 10 metrong taas na pintuang bakal. Lahat ng staff ay nakahanay, may gulat na ekspresyon. Naglakad ako, walang sinasabi, dumiretso sa silid ng hari. Nakahiga siya sa gintong kama na may hiyas. Ang ventilator ay maingay. Agad hinawakan ng kanyang kunot na kamay ang kamay ko nang lumuhod ako sa tabi ng kama. Anak, bumalik ka na. Yumukod ako at hinagkan ang kamay niya at nagsalita sa nanginginig na boses. Tatay, nakita ko na. Ang bagay na hinahanap mo sa buong buhay mo. Kumunot ang noo niya. Ano anak? Kinuha ko ang supot na dahon ng saging na nakatago sa aking backpack. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang plato ng kinilaw na kinuha ko sa tindahan sa Naiya. Nakabalot ng maayos sa dahon ng saging. Mainit pa. Kumuha ako ng isang subo at isinubo sa bibig niya. Sariwang sili, isda, suka, lahat ay maanghang na parang bago lang ginawa. Dahan-dahan siyang ngumuya. Nanlaki ang mata niya at may luha ang umagos sa pisngi niya. Maanghang. Sobrang maanghang. Bulong niya. Pero bakit pakiramdam ko ay matamis? Umiyak ako. Niyakap siya ng mahigpit. Dahil ito ang lasa ng totoong buhay, tatay. Hindi ang lasa na kayang bilhin ng pera. Itinaas niya ang kamay niya. Hinawakan ang ulo ko. Naiintindihan ko na anak. Gumawa ako ng pinakamatayog na disyerto sa mundo. Pero nakalimutan ko na walang lasa ang disyerto. Hirap siyang huminga. At bumulong sa huling salita bago pumikit. Ipagbenta mo ang lahat. At dalhin mo ang mga anak mo sa Pilipinas. Gusto ko pang kumain ng kinilaw. Namatay siya sa aking yakap nang sumikat ang araw. Ang ginintuang sikat ng araw ay nagliwanag sa disyerto sa labas ng bintana. Pero sa pagkakataong ito, wala na akong nakitang ginintuang buhangin. Nakita ko lang ang berdeng dahon ng saging na mabango pa rin. Pagkatapos ng 3 araw, ang libing ay ginanap ng enggrande ayon sa tradisyon ng royal. Pero sa huling decree na inihayag sa publiko, iisa lang ang pangungusap na nagpagulat sa buong mundo. Ako, si Sheikh Ahmed Al Maktoum, ay nagbibitiw sa aking posisyon bilang tagapagmana ng trono at ibinibigay ang lahat ng aking personal na ari-arian para magtatag ng Taste of Life Foundation para isulong ang sustainable agriculture at edukasyon tungkol sa local food sa Pilipinas. Dahil natutunan ko na ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa taas ng gusali, kundi sa anghang na nagpapabilis sa tibok ng puso. Tumayo ako sa harap ng libing, nakasuot ng puting t-shirt at isang malong na nakatali sa baywang. Sa tabi ko, nakatayo si Nong Mayumi, nagmano sa mga tao para sa akin. Lumipad siya sa Dubai gamit ang tiket na binili ko. Libu-libong mamamahayag ang sumisigaw, nagtatanong, Sheikh, iiwanan mo ba talaga ang disyerto? Itinaas ko ang plato ng kinilaw na ginawa ko sa itaas ng ulo ko at sumigaw ng malakas sa buong Dubai. Hindi ko iniwan ang disyerto. Lumipat lang ako sa isang lugar kung saan tumutubo ang puno ng sili at kalamansi. Tumawa ang ilang tao sa publiko at dahan-dahang naging malakas na palakpakan.
Lumingon ako kay Nong Mayumi. Ngumiti siya ng malawak. Umuwi na tayo, kuya. Bukas, kailangan nating tulungan si Tia na gumawa ng kinilaw mula 5 ng umaga. Tumango ako at lumabas sa palasyo sa huling pagkakataon nang hindi lumilingon. Dahil alam ko na ang tunay kong tahanan ay wala sa gitna ng ginintuang buhangin, kundi sa gitna ng kahoy na lusong, dahon ng saging, at mga ngiti ng mga taong hindi ko kilala pero handang magbigay sa akin ng kinilaw ng libre. Pagkatapos ng umantaon, tumayo ako sa gitna ng luntiang taniman ng palay sa Talavera, Nueva Ecija. Walang mga skyscraper, walang helicopter, walang ginto. Tanging mga puno ng kalamansi at sili na mataas at ang malaking kahoy na lusong na ginagamit ko sa paggawa ng kinilaw araw-araw. Hindi na ako Sheikh. Ako si Kuya Ahmed, ang may-ari ng Taste of Life Farm, isang organic kinilaw farm na nilikha mula sa pera ng pagbebenta ko ng private jet at lahat ng aking mansion sa Dubai. Ngayon ang formal na pagbubukas ng farm. May daan-daang ulila mula sa foundation sa buong bansa. May mga tourist mula sa Dubai na dating kasama ko sa royal family ang bumisita at nakatayo si Nong Mayumi sa tabi ko, nakasuot ng damit na indigo. Siya ang unang farm manager. Kinuha ko ang mic. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa speaker na gawa sa kawayan. Mga kuya, mga ate, 1 taon na ang nakalipas. Ako ang isa sa pinakamayaman na tao sa mundo pero ako rin ang pinakamalungkot. Hanggang sa kumain ako ng unang plato ng kinilaw sa Maynila. Maanghang na nagpaluha sa akin pero hindi ako umiyak dahil sa anghang. Umiyak ako dahil nalaman ko lang na ang totoong buhay ay may lasa. Ngayon, hindi ako nandito para magturo kanino man. Nandito ako para matuto mula sa inyong lahat. Matutong magtanim ng kalamansi, matutong gumawa ng kinilaw, ng may pagmamahal, at matutong magbahagi. Tumigil ako sa pagsasalita at itinaas ang malaking lusong. Sino ang gustong gumawa ng kinilaw kasama ko? Nagtakbuhan ang mga bata. Daan-daang maliliit na kamay ang humawak sa palo ng sabay-sabay. Ang tunog na tuk-tuk-tuk ay umalingaw-ngaw sa buong taniman. Lumapit sa akin ang isang tourist mula sa Dubai. Tumayo siya, nakatingin sa luntiang taniman ng palay at nagtanong ng mahina. Hindi mo ba pinagsisisihan, Ahmed? Iniwan mo ang lahat para dito? Ngumiti ako at kumuha ng kinilaw at inilagay sa dahon ng saging. Inabot sa kanya. Tikman mo muna bago ka sumagot. Kinain niya ang unang subo. Namula ang mukha niya sa anghang. Tumulo ang luha niya. At tumayo siya ng matagal bago nagmano sa akin ng may paggalang. Salamat, Ahmed! Ngayon ko lang nalaman na mas mayaman ka pala sa akin sa lahat ng oras. Tumawa ako hanggang sa lumuha ulit. Noong gabing iyon, nagdaos kami ng kinilaw party na may 10,000 plato, sinigang, kanin at pritong isda. Lahat ay nakaupo, kumakain sa banig. Walang gintong lamesa. Walang mamahaling upuan. Isang ulila ang tumakbo papunta sa akin. Inabot ang isang sampagita garland. Salamat, Kuya Ahmed. Hindi ko inakala na makakain ako ng masarap na kinilaw araw-araw. Kinuha ko ang garland, niyakap ang bata, at bumulong. Salamat din sa iyo. Dahil pinakita mo sa akin na ang tunay na pagiging mayaman ay ang pagkakaroon ng mga kasama sa pagkain ng kinilaw. Noong gabing iyon, tumayo ako sa gitna ng taniman, nakatingin sa mga bituin sa kalangitan. Walang liwanag mula sa mga skyscraper ang humaharang, tanging ingay ng kuliglig at amoy ng basang lupa. Itinaas ko ang aking kamay at nagdasal ng mahina. Salamat, Pilipinas, sa pagpapakilala sa isang tao mula sa disyerto sa berde na kulay ng buhay. Pagkatapos ng 3 taon, lumaki ang Taste of Life Farm at naging isang buong nayon. May libreng paaralan para sa local food para sa mga ulila. May maliit na ospital na gumagamit ng mga halamang gamot ng Pilipinas. At may mga puno ng sili at kalamansi na matataas na nakahanay sa loob ng kilometro. Nakatayo ako sa harap ng bahay na gawa sa kahoy na may 2 palapag na itinayo mula sa pagbebenta ko ng lahat ng aking Rolex collection. Sa loob, may larawan ni tatay sa dingding. Ngumiti siya ng malawak, nakasuot ng malong na ipinadala ko sa kanya bago siya namatay. Sa tabi ng larawan, may plato ng kinilaw na nakalagay araw-araw. Ngayon ang aking 36 na kaarawan. Walang party sa yate. Walang fireworks sa disyerto. Tanging mga bata sa nayon ang kumakanta ng happy birthday at nagbigay ng cake na gawa sa bibingka.
Si Ate Mayumi ay lumapit kasama ang kanyang maliit na 3 taong gulang na anak na babae. Hawak ng bata ang isang maliit na plato ng kinilaw. Tatay, ako po ang gumawa. Binuhat ko ang anak ko at kinain ang unang subo na ginawa niya. Maanghang hanggang sa lumuha ako, pero ngumiti ako ng pinakamalawak sa buhay ko. Sobrang sarap, anak. Ngumiti si Ate Mayumi ng malawak. Parang noong unang beses mo kumain, di ba kuya? Tumango ako at lumingon sa lunti ang taniman. Tiningnan ang mga bata na naglalaro. Tiningnan ang ale na nagtitinda ng kinilaw na lumipat dito mula pa noong unang taon. Nagmano ako sa lahat at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Ngayon, gusto kong magpasalamat sa lahat. Dahil pinagbigyan ninyo ang isang tao mula sa disyerto na magkaroon ng tahanan na puno ng lasa. Akala ko, ang kayamanan ay ang pagkakaroon ng lahat. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mga kasama na kumakain ng kinilaw kasama mo. At walang sinuman ang kailangang kumain mag-isa. Tahimik ang lahat sandali. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang palakpakan. Nagtakbuhan ang mga bata at niyakap ang mga binti ko. Itinaas ng ale na nagtitinda ng kinilaw ang lusong sa itaas ng ulo niya. Gawa na tayo ulit. Libre para sa buong nayon ngayon. Noong gabing iyon, binuhat ko ang anak ko. Nakahiga kami sa duyan sa harap ng bahay, nakatingin sa mga bituin. Nagtanong ang anak ko ng mahina, "Totoo po ba tatay na nakatira ka sa disyerto?" Ngumiti ako. "Oo anak, pero tumakas ako dahil natatakot akong matabunan ng buhangin ang lasa ng buhay." Tumawa ang anak ko at nakatulog sa aking yakap. Pumikit ako. Narinig ko ang tunog ng lusong mula sa bahay sa tabi. Narinig ko ang mga bata na kumakanta mula sa malayo. Narinig ko ang tibok ng sarili kong puso. Mabagal, pero matatag. Hindi na ako bumalik sa Dubai. Pero bawat taon, may mga estudyante mula sa Dubai ang lumilipad dito para mag-internship. Dumarating sila ng may pagtataka at umuuwi ng may luha at ngiti. Gaya ko 6 taon na ang nakalipas. Itinaas ko ang aking kamay sa langit ulit at bumulong ng mahina. Salamat sa platong kinilaw na iyon na ginawa akong isang taong natatakot sa anghang patungo sa isang taong naglakas loob na iwanan ang disyerto para manirahan sa isang lugar na may tunay na lasa ng kaligayahan. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang Taste of Life Farm ay naging isang lugar na pinapangarap ng mga bata sa buong mundo na bisitahin. May bamboo sign na nakasulat sa aking sulat kamay sa harap ng pasukan. Dito, walang ginto, tanging lasa ng pagkatao. Ngayon ang 10th anibersaryo ng pagkain ko ng unang plato ng kinilaw. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit na kinilaw museum na tinulungan ng mga bata sa nayon na itayo. Sa loob, iisa lang ang bagay. Ang parehong kahoy na lusong na ibinigay sa akin ng unang ale at ang dahon ng saging na ginamit ko sa pagkain sa unang pagkakataon. Formal kong binuksan ang pinto. Daan-daang bata ang nakahanay. Ang anak ko, ngayon ay 8 taong gulang, ay nakatayo sa tabi ko, nakasuot ng berdeng damit na koton. Kinuha niya ang mic at nagsalita sa malinaw na boses. "Ngayon, gusto kong ikuwento sa inyo na ang tatay ko ay dating may-ari ng buong disyerto. Pero iniwan niya ang lahat dahil sinabi niya na walang lasa ang disyerto. Pero dito may lasa ng pagmamahal, lasa ng pagbabahagi, at lasa ng pagkakaisa." Umalingaw-ngaw ang palakpakan ng mga bata. Yumuko ako at niyakap ang anak ko ng mahigpit. Umiyak ako nang hindi ko namamalayan. Kinuha ko ang mic sa huli. Akala ko, ang kadakilaan ay ang pagkakaroon ng pinakamatayog na gusali sa mundo. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na kadakilaan ay ang pagkakaroon ng daan-daang maliliit na kamay na humahawak sa palo ng sabay-sabay. Ito ay ang pagkakaroon ng isang ale na nagbigay sa akin ng plato ng kinilaw at nagsabi, "Kainin mo ng libre anak." Ito ay ang pagkakaroon ng isang ulila na tumakbo at nagsabi, "Ngayon po, busog na ako kuya." Hindi ako tinuruan ng Pilipinas na yumaman, kundi tinuruan ako na ang tunay na kayamanan ay ang puso na hindi kailanman walang laman. Tumigil ako sa pagsasalita at itinaas ang parehong kahoy na lusong sa itaas ng ulo ko. Sino ang gustong gumawa ng kinilaw kasama ko sa huling pagkakataon ngayon? Nagtakbuhan ang lahat. Ang tunog na tuk-tuk-tuk ay umalingaw-ngaw sa buong Talavera. Noong gabing iyon, naglakad ako at umupo sa paanan ng unang calamansi tree na itinanim ko, ang puno na mataas na kailangan kong tumingala. Kinuha ko ang huling plato ng kinilaw na ginawa ko ngayon. Sobrang maanghang, maraming isda at maraming suka. Kinain ko ang huling subo.
at itinaas ko ang aking kamay sa langit. Salamat sa platong kinilaw na iyon 10 taon na ang nakalipas na ginawa ang isang tao mula sa disyerto na maging isang taong may tahanan na puno ng berde na kulay at puso na puno ng tunay na lasa ng kaligayahan. Hindi ako tumakas sa disyerto. Sinundan ko lang ang anghang hanggang sa makita ko ang tunay kong tahanan. Malamig na hangin ang umihip sa mga dahon ng kalamansi. Narinig ko ang mga bata na tumatawa mula sa malayo. Pumikit ako. Ngumiti ako ng pinakamalawak sa buhay ko. Ako si Ahmed, dating may-ari ng buong disyerto. Pero ngayon, isa lang akong kinilaw maker na pinakamaswerte sa mundo. Dahil nakaupo ako, kumakain ng kinilaw kasama ang daan-daan, libu-libong tao. At wala na sinuman ang kailangang kumain ng mag-isa.